Morning po mga kababayan, ma'am sir, or good afternoon. Good morning pa rin. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is August 5, 2026 at tayo ngayon ang papunta dyan sa may Red Doors sa may NAIA Terminal 1, Barangay 199 Pasay, at dadalhin ko natin sa may MRT Taft Avenue po yan, Barangay 98 Pasay. Disclaimer lamang po, ang content po natin inay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po namin marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private man yan, ay wala akong kinalaman ng channel nito at wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant. Ginasusan. Wala na po. Thank you. Bumila na sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi ikaw sabi informant. Wala ka nakikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. May just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry boy. Pwede ko ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. That calls for... Yan nga wala ka security clearance kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Kumuha ka ng security clearance. Wala ka. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Alam ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes, for your honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about tenure. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi, Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes, for your honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. tenure. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matanda yung date po ng check. May I refer po to the check? Stopwatch, please. In 70 meters, keep right at the door. Then in 60 meters, turn right and continue on the same road. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes, for your honor. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, Turn right and ay continue April on the NAA 24. road. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, noong December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po, foiled. 700 meters, Wala po, continue for the left. first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency, for your honor. Alam naman po natin na ang DepEd
ang DepEd, saan po nanggagaling ang pang tinatawag namin sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya at pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa mga universidad. Sangayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? The jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite niyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon, gusto niyo tingnan. May I Kindly give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. In 100 meters, keep left at the fall. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kaso ngayon, di po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang iniso, failure to liquidate na yon? Yes or no? Yes, no pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yun? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Turn right onto Ninoy Wala pa rin. Wala pa rin. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi yung notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun, di ba? yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ayan, failure to liquidate pa lang po tayo. right onto Durango. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po, and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya, immediately or after X days. Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapilan sa Korte Suprema? Ang basis naman po, ang ground naman po nung petition for certiorari is ang In 70 database of meters, turn discretion. left onto Firmina Street. So, Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po sa director to the office of the ombudsman for the starting of the hindi ko sinasabing tinatanong ko lang po, final na po ba yun? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yun o hindi pa kapag ka inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on po.
Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si commission proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges. Ayun, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. God bless po.